Nang biglang salakayin ng isang grupo ng mapanganib na alien na insekto ang mundo at simulang kontrolin ang mga tao, napilitan si Ben na gamitin ang buong kapangyarihan ng Omnitrix upang iligtas ang lahat bago pa maging huli ang lahat. Nagsimula ang kwento sa labas ng Bellwood. Dumating si Kevin sa isang lumang abandonadong bodega kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga biker. May ibinebenta silang tinatawag na alien technology. Binuksan nila ang isang kakaibang lalagyan na naglalaman ng ilang tubo na may misteryosong mga chip. Ngunit ang nakapagtataka, kahit ang mga biker ay hindi alam kung ano talaga ang mga iyon. Mukhang hindi aktibo ang mga chip, para bang naka-off ang mga ito. Nakaramdam si Kevin na may mali kaya agad niyang tinawagan si Gwen upang tulungan siyang suriin ang mga kakaibang bagay. Kasabay nito, may napansin ding kakaiba si Ben. Anuman ang nasa loob ng mga tubo ay tila nakaaapekto sa Omnitrix. Nagsimulang magloko ang aparato kaya agad siyang nabahala. Nainip ang isa sa mga biker at sinabi niya ngayon lang siya nakakita ng mga mamimiling kumikilos ng ganoon. Ngunit biglang sumagot ang isang babaeng nakasuot ng helmet. Sinabi niyang ganoon sila dahil mga plumber sila, isang lihim na grupo na nagpoprotekta sa mundo laban sa mga alien. Nagtaka si Ben kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga plumber. Doon ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Elena Valadis, isang dating miyembro ng plumbers. Ipinaliwanag niyang matagal na silang inalis ng kanyang amang si Victor sa grupo. Habang nag-uusap sila, may isang misteryosong tao na palihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo, ngunit walang nakapansin. Nagulat si Ben nang makita muli si Elena. Sinabi niyang ayon sa kanyang lolo, umalis lamang sina Elena at Victor sa plumbers dahil lumipat sila ng tirahan. Ngunit agad itong itinanggi ni Elena at sinabing hindi iyon ang totoong nangyari. Nalito si Ben at tinanong kung bakit siya nakikipagtransaksyon sa mga tao sa illegal na alien market. Ipinaliwanag ni Elena na siya mismo ang nagplano ng lahat. Sinadya niyang tipunin sina Ben, Gwen, at Kevin dahil kailangan niya ang kanilang tulong. Bigla na lamang daw nawala ang kanyang amang si Victor nang walang anumang bakas. Walang nakaalam kung nasaan ito, at naniniwala siyang may masamang nangyari rito. Habang abala sila sa pag-uusap, may kakaibang nangyari sa loob ng bodega. Ang misteryosong taong nagtatago ay kumilos. Mula sa dilim, na-activate niya ang mga chip sa loob ng mga tubo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabasag ang mga kapsula at daan-daang maliliit na alien na insekto ang lumabas at kumalat sa buong bodega na parang nagngangalit na kuyog. Walang babala, agad nilang sinalakay ang lahat ng naroon. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Sinubukan ni Ben na gamitin ang Omnitrix upang mag-transform bilang isang alien at lumaban. Ngunit biglang tumigil sa paggana ang Omnitrix. Kahit anong gawin niya, walang nangyari. Dahil dito, naging halos walang magawa si Ben habang sina Kevin at Gwen ang napilitang humarap sa mapanganib na mga nilalang. Habang lalong umiinit ang labanan, dali-daling sumakay ang mga natatakot na biker sa kanilang mga motorsiklo at tumakas mula sa bodega upang iligtas ang kanilang sarili. Samantala, sinimulang sirain ng mga alien na insekto ang malalaking haligi na sumusuporta sa gusali. Nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng kisame at dingding habang unti-unting gumuho ang buong bodega. Muntik nang maipit sina Ben, Gwen, Kevin, at Elena, ngunit nakatakas sila bago tuluyang bumagsak ang gusali. Pagkalabas nila, agad na sinuri ni Ben ang isa sa mga kakaibang chip. Matapos itong pag-aralang mabuti, napagtanto niyang ang mga nilalang na iyon ay maaaring maliliit na makinang kontrolado mula sa malayo, isang uri ng alien nanotechnology. Bigla niyang napansin ang isang lalaking nakatayo sa sirang bakal ng bodega. Ito rin ang misteryosong taong lihim na nagmamasid sa kanila kanina. Nang makita siya ni Ben, nakasiguro siyang ito ang kumokontrol sa mapanganib na mga alien na insekto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad itong hinabol. Sinubukan niyang gamitin ang Omnitrix upang maging spider monkey, ngunit dahil sa kakaibang aberya, muli itong pumalya. Sa halip, naging big chill siya. Mabuti na lamang at naging kapaki-pakinabang pa rin ang anyong iyon. Ginamit ni Ben ang nagyayelong hininga ni Big Chill upang ikulong ang mga lumilipad na chip sa isang malaking tipak ng yelo. Ilang sandali pa, nabasag ang yelo sa milyon-milyong piraso at sabay-sabay na nawasak ang maraming alien na insekto. Sa loob ng ilang sandali, tila kontrolado na nila ang sitwasyon. Agad na lumipad si Ben upang habulin ang misteryosong lalaki at subukang i-freeze ito. Ngunit mas mabilis ang kalaban kaysa sa inaasahan. Tumalon ito mula sa bakal at nagpakawala ng isa pang nagngangalit na kuyog ng mga insekto papunta kay Gwen. Wala nang ibang pagpipilian si Ben kundi iligtas ang kanyang pinsan. Dahil sa maikling pagkaantalang iyon, nakatakas ang misteryosong lalaki. Mas masahol pa, bigla ring nawala si Elena. Dahil dito, naghinala sina Gwen at Kevin. Naniniwala silang kasabwat ni Elena ang misteryosong lalaki at isa lamang panlilin lang ang buong pangyayari. Ngunit hindi pa rin lubos na naniniwala si Ben. Patuloy niyang iniisip ang kwento ni Elena, lalo na kung bakit siya at ang kanyang amang si Victor ay inalis sa plumbers. Upang malaman ang katotohanan, nagpasya si Ben na pumunta sa punong tanggapan ng plumbers at kausapin si Grandpa Max tungkol kay Victor. Sa communication center ng plumbers, naghihintay sina Ben, Gwen, at Kevin sa pagdating ni Grandpa Max. Habang naghihintay, sinuri nila ang mga chip na nakuha nila sa bodega. Nakagugulat ang kanilang natuklasan, hindi lamang basta makina ang mga chip. Isa pala silang kombinasyon ng teknolohiya at buhay na organismo.
Dahil dito, sinubukan ni Gwen na gamitin ang kanyang mahika upang basahin ang enerhiya ng mga ito, ngunit hindi ito gumana. Samantala, sinimulan ni Kevin na i-track ang pinagmulan ng mga chip gamit ang computer system. Habang ginagawa niya ito, sinabi ni Ben na kailangan nilang hanapin si Elena at pakinggan ang panig nito. Ngunit mariing tumutol si Gwen at nauwi sa pagtatalo ang dalawang magpinsan. Bago pa lumala ang kanilang argumento, dumating si Grandpa Max. Pagkakita niya sa kakaibang chip, nagulat siya at sinabing tila nakita na niya ito noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Sinamantala ni Ben ang pagkakataon at tinanong si Grandpa Max tungkol kay Victor at kung bakit ito inalis sa plumbers. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang mga alarm sa buong gusali. May pumasok na hindi autorisado sa kanilang headquarters. Agad nilang sinundan ng kakaibang energy signal hanggang makarating sila sa silid ni Max. At doon nila nakita si Elena. Pagkakita ni Grandpa Max sa kanya, biglang nagbago ang kanyang mukha. Galit niyang tinanong kung bakit ito naroon at sinubukan pa siyang paalisin. Ngunit agad na ipinagtanggol ni Ben si Elena. Ipinaliwanag niyang nawawala si Victor at naniniwala siyang siya rin ang dinukot ng taong kumokontrol sa mga alien na insekto. Sa kabila nito, wala pa ring nagtitiwala kay Elena. Lalo pang naghinala si Kevin na may itinatago si Elena kaya inihatid niya ito palabas ng laboratorio. Nang maywan sina Ben, Gwen, at Grandpa Max, tuluyan ang sinabi ni Max ang buong katotohanan. Binuksan niya ang lumang file ni Victor sa computer at ibinunyag ang isang nakakagulat na lihim. Nahuling nagnakaw si Victor ng mga alien chip mula sa ligtas na imbakan ng plumbers. Dahil dito, pinalayas siya sa grupo at habang buhay na pinagbawalang bumalik. Kahit matapos marinig yun, tumanggi pa rin si Ben na sisihin si Elena sa kasalanan ng kanyang ama. Naniniwala siyang si Elena pa rin ang pinakamahalagang susi upang matunten ang taong kumokontrol sa mga alien na insekto. Ngunit nanatiling hindi nagtitiwala si Grandpa Max sa kanya. Dahil sa pagkadismaya, nagpa siya si Ben na kumilos ng mag-isa. Palihim niyang iniwan ang headquarters, kinuha ang motorsiklo ni Grandpa Max, at hinanap si Elena nang hindi nagpapaalam sa iba. Samantala, sa isang madilim na eskinita, tahimik na naglalakad si Victor nang bigla siyang harangin ng dalawang kriminal. Tinangka siyang holdupin at kinutsa pa dahil mag-isa siyang naglalakad sa gabi. Ngunit ngumiti lamang si Victor at sinabing hindi siya nag-iisa. Biglang nagsiliparan ng libo-libong maliliit na alien chip mula sa paligid at sinalakay ang dalawang kriminal. Sa loob lamang ng ilang segundo, pumasok ang mga ito sa kanilang katawan at ginawa silang mga zombie na kontrolado ng isip. Kasabay nito, dumating sina Ben at Elena sa lugar kung saan unang nakita ni Elena ang mga kakaibang chip. Naghahanap sila ng anumang bakas na makatutulong upang malaman ang nangyari kay Victor. Hindi nila alam na malapit lang pala si Victor. Sa labas ng gusali, nagkakarga siya ng mga kahon sa isang delivery van ng kumpanyang Shipit, kasama ang maraming taong nahawahan at nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nakalulungkot, wala man lang ideya sina Ben at Elena na naroon lamang siya. Sa loob ng gusali, ipinagpatuloy nila ang paghahanap hanggang sa matagpuan nila ang lumang laboratorio ni Victor. Doon ay nakita nila ang mga kakaibang tala at isang delivery form na may kaugnayan sa Shipit. Habang sinusubukan nilang unawain ang lahat, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga kainahinalang tao at nag-alok ng tulong. Ngunit may kakaiba sa kanila. Napansin ni Ben ang kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Nang tingnang mabuti ni Elena, nakita niyang may maliliit na alien na insekto na gumagalaw sa loob ng kanilang mga katawan. Doon nila napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong iyon ay ganap ng kontrolado ng mga alien na insekto. Biglang sinabi ng isa sa mga nahawahan na dapat nilang makilala ang kanilang reyna. Unti-unting lumapit ang buong grupo sa kanila. Mabilis na inactivate ni Ben ang Omnitrix upang lumaban. Ngunit dahil sa kakaibang interference, muli itong nagloko. Hindi siya makapili ng anumang alien form. Wala nang ibang pagpipilian kaya tumakbo sina Ben at Elena upang makatakas. Pagkalabas nila sa fire exit, napagtanto nilang napapalibutan na sila. Mabilis na nag-isip si Ben at sadyang in-overload ang Omnitrix. Lumikha ito ng napakalakas na shockwave na nagpahagi sa lahat ng kalaban at nagbukas ng daan para makatakas sila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang sumakay sa kanilang mga motorsiklo at humarurot palayo. Ngunit habang tumatakas, biglang nahulog si Elena mula sa kanyang motorsiklo. Hindi nagdalawang isip si Ben. Bumalik siya upang iligtas si Elena, isinakay ito sa kanyang motorsiklo, at matagumpay silang nakatakas sa panganib. Nang makalayo na sila, sinabi ni Ben na malinaw na ang susunod nilang pupuntahan. Kailangan nilang pumunta sa Shipit dahil naniniwala siyang ang ipinadalang kargamento ni Victor ang susi upang malaman ang tunay na nangyayari. Samantala, sa headquarters ng plumbers, may mahalagang natuklasan sina Gwen at Kevin. Matapos matrack ang energy signal ng mga kakaibang alien na insekto, nalaman nilang karamihan sa mga signal ay nagmumula sa iisang lugar, ang Shipit Distribution Center. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo roon upang mag-imbestiga. Pagpasok nila sa loob, palihim nilang siniyasat ang gusali at naghahanap ng anumang bakas ng mga alien na nilalang. Habang sinusuri ang mga dokumento, natuklasan nila ang mga record ng mga padalang ipinapadala sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, lalo nilang napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon. Mukhang mabilis nang kumakalat ang mga alien na insektong ito sa iba't ibang lugar.
Ngunit habang sinusuri nila ang mga dokumento, bigla silang nilapitan ng isang empleyado. Kalmado nitong sinabi na sarado na ang kumpanya at pinapaalis sila upang bumalik na lamang sa ibang oras. May kakaiba sa kanyang kilos. Nagtaka si Gwen kung bakit may nagtatrabaho pa ng ganoong kalalim na ng gabi, kaya tinanong niya ito. Nakakakilabot ang naging sagot ng lalaki. Sinabi nitong ang trabaho niya ay paglingkuran ng Reyna. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto ni Gwen at Kevin ang katotohanan. Nahawahan na rin ang empleyado. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kevin. Sinipsip niya ang katangian ng kahoy sa paligid at ginawang matigas ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinuntok niya ng malakas ang empleyado at tumilapon ito sa kabilang dulo ng silid. Dahil sa pagkakataong yun, mabilis nilang kinuha ang mga dokumento at tumakbo pabalik sa sasakyan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Habang nakaupo sina Kevin at Gwen sa loob ng kotse at nagsusuot ng seatbelt, napansin nilang nakatayo ang nahawa ang empleyado sa likuran nila at gumagawa ng kakaibang galaw. Pagtingin ni Gwen sa unahan, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Kinokontrol ng lalaki ang mga alien na chip. Biglang nagsama-sama ang mga ito at naging malalaking umiikot na bola na paulit-ulit na bumabangga sa windshield ng sasakyan, halos mabasag ang salamin. Agad na inapakan ni Kevin ang silinyador at pinaharurot ang kanyang Dodge Challenger. Nagsimula ang isang matinding habulan. Mabilis na lumaki ang mga higanting bola ng chip at gumulong sa likod nila na parang mga halimaw na humahabol sa kanilang biktima. Biglang lumiko si Kevin at naipabangga ang isa sa mga higanting bola sa isang pader. Sa unang tingin ay tila nawasak ito, ngunit may hindi kapani-paniwalang nangyari. Muling nagsama-sama ang mga piraso nito at ipinagpatuloy ang paghabol sa kanila. Nang makita niyang walang epekto ang mga karaniwang paraan, inactivate ni Kevin ang turbo mode ng kanyang sasakyan at pinatakbo ito sa pinakamabilis na bilis. Ngunit hindi pa rin sapat iyon. Patuloy pa ring humahabol ang mga higanting halimaw na chip. Dahil nauubusan na ng paraan, ipinasok ni Kevin ang sasakyan sa isang construction site. Sinubukan niyang daanan ang mga higanting bola upang durugan ang mga ito, ngunit nagkamali siya. Tumaob ang sasakyan at tuluyang nasira. Sa kabutihang palad, ligtas na nakalabas sina Kevin at Gwen na halos walang sugat. Ngunit pagtingala nila, natigilan sila sa takot. Isa sa mga higanting bola ay lalo pang lumaki at nakapwesto sa ibabaw ng tulay, handang durugan sila anumang sandali. Naghanda si Kevin na lumaban at ginawang solidong bato ang kanyang buong katawan. Nang tila wala ng pag-asa, dumating si Ben. Tumalon siya mula sa kanyang motorsiklo at inactivate ang Omnitrix habang nasa ere. Sa pagkakataong ito, naging hamambasor siya. Bumagsak ang dambuhalang alien at agad na sinuntok ang napakalaking bola ng chip hanggang sa magkapira-piraso ito. Ngunit hindi pa rin tapos ang labanan. Muling nagsama-sama ang mga chip at nagbago ng anyo. Ngayon ay naging umiikot na mga bilog ang mga ito na nagpapakawala ng malalakas na laser kay Ben. Sa kabutihang palad, naprotektahan siya ng makapal na baluti ni Hamambasor laban sa karamihan ng mga pag-atake. Gumanti si Ben at winasak ang marami sa mga lumilipad na nilalang. Pero hindi pa rin sumusuko ang mga alien na insekto. Pinalibutan nila si Ben at bumuo ng isang napakalaking pader na nagkulong sa kanya. Gamit ang napakalakas niyang puwersa, nabasag ni Hamambasor ang harang at nakalaya. Ngunit muli na namang nagsama-sama ang mga chip at nagbago sa mas nakakatakot na anyo. Isa itong higanting robotic na ahas na kahawig ng isang dambuhalang anaconda. Mabilis na nag-isip si Ben. Binuhat niya ang wasak na sasakyan ni Kevin at inindayog ito na parang baseball bat bago malakas na ipinukpok sa higanting halimaw hanggang sa tuluyan itong magkawatak-watak. Sa wakas, hamupa ang labanan. Nagbalik si Ben sa kanyang anyong tao at nakipagkita kina Kevin at Gwen. Pagkatapos, pinag-usapan nilang mabuti ang kanilang susunod na hakbang. Napagpasyahan nilang kumuha ng bagong sample ng mga alien na insekto at dalhin ito sa laboratorio upang masuri. Kaya bumalik silang apat, kasama si Elena, sa headquarters ni Grandpa Max. Pagdating nila, nadatnan nilang nanunood na si Lolo Max ng mga breaking news na nagpapakita na kumakalat na sa buong mundo ang mga insektong nilalang. Mabilis na lumalala ang sitwasyon. Matapos marinig ang lahat ng nangyari, sinimulan ni Max na pag-aralan ang bagong sample. Maya-maya, may natuklasan siyang nakakagulat. Hindi basta ordinaryong mga insekto ang mga ito. Isa pala silang uri ng alien biotechnology na kumikilos na parang maliliit na buhay na makina. Nang matapos ang pagsusuri, maingat niyang ibinalik ang sample sa garapon. Ngunit hindi niya napansin na may isang maliit na insekto ang palihim na nakatakas. Walang nakakita rito habang gumagapang ito sa paligid. Habang walang kamalay-malay sa panganib, nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano nila mapipigilan ang lahat ng mga insekto ng sabay-sabay. Biglang may naalala si Ben. Kanina, paulit-ulit na binabanggit ng mga nahawa ang tao ang tungkol sa isang reyna. Doon siya nakaisip ng plano. Sinabi niyang kapag nahanap at napatay nila ang reyna, wala nang malilikhang panibagong mga insekto. Kapag nawala ang kanilang pinuno, unti-unti ring mamamatay ang buong kolonya. Mukhang iyon na ang pinakamagandang paraan upang matapos ang bangungot na ito. Kaya umupo silang lahat sa harap ng mga computer at sinubukan ang lahat ng posibleng paraan upang matuntan ang lokasyon ng reyna. Ngunit dahil abala silang lahat, walang nakapansin na ang nakatakas na insekto ay dahan-dahang gumapang papunta sa braso ni Lolo Max.
Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Ben si Lolo Max para humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya, may kakaiba na agad siyang naramdaman. Nahawahan na pala si Max. Bago pa makapag-react si Ben, bigla nitong binuhat ang isang monitor at sinubukang ipukpok yun sa ulo niya. Nang marinig ang ingay, agad na tumakbo sina Gwen, Kevin, at Elena upang tumulong. Mabilis na kumilos si Kevin at malakas na sinuntok si Max hanggang mawalan nito ng malay. Pero lalo lamang lumala ang sitwasyon. Habang abala ang lahat, biglang nagising si Lolo Max at pinaandar ang isang smoke machine. Napuno ng makapal na usok ang buong silid kaya wala nang halos makita. Ginamit niya ang kaguluhan upang makatakas sa pamamagitan ng mga lihim na lagusan bago pa siya mapigilan. Tuluyang nawala ng direksyon ng grupo. Wala na ang kanilang leader at wala rin silang malinaw na plano. Pero nanatiling kalmado si Ben. Ipinaalala niyang iisa pa rin ang kanilang misyon, hanapin ang Reyna at pigilan siya. Ang problema, wala pa rin silang ideya kung nasaan ito. Bumalik sila sa mga computer at muling nagsimulang maghanap. Hindi nagtagal, pinag-aralan nila ang isang mapa na nagpapakita kung saan pinakamarami ang aktibidad ng mga insekto. May napansin silang kakaiba, karamihan sa mga nahawa ang lugar ay nasa malalaking lungsod. Ngunit may isang lokasyon na namukod-tangi. Napakaraming insekto ang nagtitipon sa isang maliit na bayan sa kanayunan ng Missouri. Mas siniyasat ni Gwen ang lugar at may natuklasan siyang nakakagulat. Ang bayang yun pala ang kinaroroonan ng pangunahing himpilan ng Shipet. Agad na pinagdugtong-dugtong ni Ben ang lahat ng mga pangyayari. Napagtanto niyang doon nagtatago ang Reyna at doon nito kinokontrol ang lahat. Ngunit may isang malaking problema, wasak na ang sasakyan ni Kevin. Paano sila makakarating doon? Doon ngumiti si Kevin at naglabas ng sorpresa. Sinabi niyang matagal na niya itong itinatago dahil regalo sana niya ito sa kaarawan ni Ben. Ipinakita niya ang isang espesyal na sasakyang lihim niyang ginawa para sa kanya. Walang sinayang na oras ang grupo. Agad silang sumakay sa bagong sasakyan at bumiyahe patungong Missouri. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa punong himpilan ng Shipet. Ngunit pagdating pa lamang nila roon, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanila. Punong-puno ang lugar ng mga nahawa ang taong naglalakad kung saan-saan. Kumpirmado na, tama ang lokasyong nahanap nila. Palihim na pumasok ang grupo sa loob ng pasilidad at hindi nagtagal ay nakita nila si Lolo Max na nakikipag-usap sa isa pang nahawa ang tao. Gusto sana siyang tulungan ni Ben, pero alam nilang wala silang oras na mag-aksaya. Mas mahalagang mahanap muna ang Reyna. Kaya mas lumalim pa sila sa loob ng gusali. Kalaunan, narating nila ang isang napakalaking assembly line. At sa gitna nito ay nakatayo si Victor. Nang makita siya ni Kevin, bigla niyang napagtanto ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Victor pala ang misteryosong lalaking nakita nila sa bodega noong naganap ang cheap deal. Sabay-sabay nilang nilingon si Elena. Nagsimulang isipin nina Kevin at Gwen na baka alam na nito ang katotohanan noon pa man. Mabilis na ipinagtanggol ni Elena ang sarili. Sinabi niyang wala siyang alam sa nangyayari at naniniwala siyang nahawahan din ng kanyang ama, katulad ni Lolo Max. At kung tutusin, may katwiran siya. Parehong-pareho ang kilos ni Victor sa ibang mga nahawahan. Ngunit tumanggi pa ring magtiwala si Kevin. Galit niyang inakusahan si Elena na ipinagkanulo sila. Pero gaya ng dati, pinanigan siya ni Ben. Nakumbinsi niya sina Kevin at Gwen na bigyan pa ng isang pagkakataon si Elena. Nang humo pa ang tensyon, pinagmasdan ni Ben si Victor at may napansin siyang nakakatakot. Nanganganak ito ng mga itlog. Doon niya napagtanto ang nakakakilabot na katotohanan. Nasa loob mismo ng katawan ni Victor ang Reyna. Agad na nagmungkahi si Kevin ng pinakamadaling paraan. Patayin si Victor at matatapos na ang lahat. Ngunit nakiusap si Elena na huwag saktan ang kanyang ama. Naalala ni Ben ang ipinangako niyang ililigtas si Victor. Kahit hindi siya sigurado kung gagana, nagpa siya siyang gumawa ng matinding hakbang. Gagamitin niya ang Omnitrix upang mag-transform bilang Alien X at tapusin ang bangungot na ito minsan at magpakailanman. Ngunit agad siyang pinigilan ni Gwen. Binalaan niya si Ben na napakadelikado nito. Kapag nahawahan ng mga insekto ang isang nilalang na kasing lakas ni Alien X, wala nang pag-asa ang sangkatauhan. Maaaring tuluyang magwakas ang buong mundo. Habang nagtatalo pa ang grupo kung ano ang dapat gawin, biglang dumating ang sakuna. Napansin ng isa sa mga nahawa ang tao si Elena at agad itong sinunggaban mula sa likuran. Sa isang iglap, naging alerto ang buong kolonya. Alam na nilang may mga nanghihimasok sa loob. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Wala nang oras para mag-isip. Kaya agad pa ring inactivate ni Ben ang Omnitrix. Sinubukan niyang pumili ng alien na anyo, ngunit dahil sa kakaibang interference mula sa mga insekto, muli na namang nagloko ang Omnitrix. Sa halip na maging gusto niyang alien, bigla siyang lumiit ng husto. Nag-transform siya bilang Nanomech, isang napakaliit na alien hybrid na kalahating tao at kalahating nanochip, halos kasinlaki lamang ng isang langgam. At nakakagulat, iyon pala mismo ang kailangan nila. Habang sina Gwen, Kevin, at Elena ay nakikipaglaban sa labas upang ilihis ang atensyon ng mga nahawa ang tao, lumipad si Nanomech papunta kay Victor. Pagkatapos ay lalo pa niyang pinaliit ang kanyang sarili at pumasok sa katawan ni Victor sa pamamagitan ng ilong nito. Pagkapasok ni Ben, may narinig siyang kakaibang tinig.
Ang reyna iyon. Samantala, sa labas, lalo pang tumindi ang labanan habang pilit na hinaharang ni Gwen at Kevin ang napakaraming nahawaang tao. Sa loob ng katawan ni Victor, sa wakas ay narating ni Nanemek ang reyna at agad itong inatake. Nagsimula ang isang matinding labanan, ngunit sa halip na lumaban kaagad, sinubukan muna ng reyna na hikayatin si Ben na sumama sa kanya. Gusto niyang maging bahagi siya ng kanilang kolonya. Agad na tumanggi si Ben. Dahil sa pagtanggi nito, nagalit ng husto ang reyna. Nagpasya siyang tuluyan ng lipulin ng sangkatauhan. Kaagad niyang sinubukang i-activate ang lahat ng insect chip sa buong mundo upang simulan ang kanilang pananakop. Dito nakasalalay ang kapalaran ng lahat. Ilang sandali bago siya magtagumpay, tinipon ni Nanemek ang natitira niyang lakas at pinakawala ng isang napakalakas na huling pagsabog. Tuluyang nawasak ang reyna, at sa mismong sandaling namatay ito, nagbago ang lahat. Biglang bumalik sa normal ang lahat ng nahawa ang tao. Kasabay nito, nagsimulang sirain ng mga insect chip ang kanilang mga sarili. Sa wakas, tuluyan nang natapos ang bangungot. Ligtas na nakalabas si Ben sa katawan ni Victor, at muling nabawi ni Victor ang kontrol sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, tuluyan na ring gumaling si Lolo Max. Dahil sa kanilang tagumpay, binati ni Lolo Max sina Ben, Gwen, at Kevin sa muli nilang pagliligtas sa mundo. Humingi rin siya ng paumanhin kay Victor dahil hindi niya ito pinagkatiwalaan noong una. Pagkatapos ay dumating ang isang nakakagulat na sandali. Inalok ni Lolo Max si Ben na maging bagong pinuno ng mga plumbers. Ngunit natawa lamang si Ben at mabilis na tumanggi. Sinabi niyang hindi pa siya handang magretiro sa pakikipaglaban, kaya nanatiling leader si Lolo Max. Sa huli, opisyal nang bumalik sina Victor at Elena sa hanay ng mga plumbers, handang harapin ang mga susunod pang banta ng mga alien kasama ni Ben at ng pamilya Tennyson. At iyan ang kwento kung paano muling napigilan ni Ben ang pananakop ng mga alien na insekto at nailigtas ang buong sangkatauhan. At dito nagtatapos ang pelikula. Ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Ipahayag ang opinyon sa comment section. At kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang i-like ang video at kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito, hanggang sa susunod.